Talaga? May nagtaka sa buhay mo? Ang mahal ng presyo mo. Wala ka naman palang kwenta. Eh, may nakialam po kasi. Ano bang ginagawa mo? Huwag ka lalabas. May gusto umatay sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi to nakakatawa. Naalala mo yung target natin na lalaki? Tinurukan ko ng pampatulog. Ngayon 50-50 siya. Pinaglaruan natin yung isang mabuting tao. Oo, ngayon ka pa tinabuan ng konsensya. Hoy, umalis ka na dyan, baka mapahama ka pa. Don't worry, sir. He's very much okay now. Mabuti na lang ho at mabilis itong girlfriend niya at dinala kagad siya dito sa hospital. Ikaw pala yung kinukwentong girlfriend sa akin ng anak ko. Kasi po kailangan ko na pong umalis. No, Butterfly. Hindi ka alis. At huwag mo na akong tatawagin, sir, ha? Tawagin mo na lang akong daddy. Daddy? Hi. Ako ang blind date mo. Sister Ana, mukhang seryoso ka pa rin. Iniisip mo pa rin ba si Cecilia? Oo, Duroy. Kung alam ko lang pala na kilala mo siya, di sana ikaw na lang nilapitan ko at hindi si Lupin. Si Cecilia ang dahilan kung bakit ako pumunta ng Isla Muerte. Dahil kaputukan ng pagkakulong ni Lupin dahil sa Cecilia's past. Oo. Teka. Ano bang ginawa sa'yo ni Cecilia at galit na galit ka? Sinira ni Cecilia Lupin ang buhay ko, Duroy. At hindi ako titigil hanggat hindi nasisira ang buhay niya. Cecilia, sa tuwing nakikita kita, puro kalungkutan ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko kasi maiwasang malungkot dahil sa nangyari sa akin. Cecilia, mahabang panahon na ang nakalipas. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagluluksa. Oo, naging malupit ang buhay sa'yo. Nawala ang mga mahal mo. Pero ngayon, maayos na ang buhay mo. Maayos na dahil sa akin. Hindi mo naiintindihan, Master Mondraven. May kulang sa pagkatao ko. Hindi mo kasi nararamdaman ang damdamin ng isang inang umaasang buhay ang kanyang anak. Bakit kasi umaasa ka pa? Dahil kung pati yun, kung pati pag-asa mawawala sa akin, sigurado matagal na akong namatay. Sinira ni Cecilia Lupin ang buhay mo? Oo, at ng pamilya ko. Una pa lang siyang nakita ng aking ama na humaling na agad si Daddy kay Cecilia. Parang ginayuman niya ang aking ama. At pagkatapos niyang paibigin, basta na lang niyang iiwan. Sumama si Cecilia kay Arsenio Lupin. At ang aking ama ay nagpakasal sa aking ina, si Pamela Ana. Minahal ng aking ina ang ama ko. Pero hindi pa rin nakawala ang aking ama sa kapit ni Cecilia. Kahit kasal na sila, si Cecilia pa rin ang mahal ng papa ko. Dahil sa sama ng loob, nagpakamatay ang aking ina. At magmula noon, nalulung na sa masamang gawain ng aking ama.
maintindihan mo, Doroy. Ang mga katulad ni Cecilia, hindi dapat nabubuhay dito sa mundo. Ang mga tulad niya, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kasamaan sa mundo. Iba rin ang tama mo, sister. Pero palagi ko magkakasundo tayo. Kaya nga na sinabi mo noon. Ang kaaway ng kaibigan ko ay kaaway ko rin. Sa'yo si Cecilia, sa akin si Lupin. Naway mapa sa impyerno ang mga kaluluwa nila. Ikaw yung pulis na umattend dun sa party ko, hindi ba? Bakit mo ako hinuhuli? Alam mo, hindi mo na itatanong. Tauhan ako ni Edu eh. Alam kong pirated ka. Lupin, kilala kita eh. Huwag na tayo maglokohan. Hindi ba dapat ako ang magdemanda sa'yo? Dahil may ninakaw ko dun sa party ko. Naalala mo yung ninakaw mong baso. Kaya nga napatunayan ko na ikaw si Lupin. Dahil dun sa fingerprints na naiwan mo dun sa baso. So, ninakaw mo talaga yung baso. Dapat nga ikaw ang kasuhan ko. At isa pa, meron ka bang warrant of arrest para sa akin? Avril, bakit nandiyan ka pa? Di ka pa magpahinga. Tama po yung sinabi ni Mommy. May mga unexplained cash withdrawal sa pondo ng kumpanya. Avril, during my short term, I've worked so hard for you and the company. Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Alalahanin mo, ako lang at ang daddy mo ang nagpalaki sa'yo. But still, may nawawalang pera. Tita, saan mo yun dinala? I'm sure kayang explain niya ng auditor. Sige na, magpahinga ka na, ha? Tita, ayoko sanang umabot sa auditor ito. Nakakahiya kasi kung nalaman niya na may nangyayaring nakawan sa pamilya. Wala akong ninakaw na kahit ano sa pamilya ninyo, Avril. Ako ang ninakawan, hindi kayo. And what do you mean by that, Tita? I'm not guilty of any wrongdoing. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Siya nga pala, Inspector. Susunod, mag-i-install kayo ng fire hydrant dun sa laboratorio ninyo para hindi ito nasusunog. Mauna na ako, Sir Inspector. Sandali. Ikaw na naman na may gawa ng sunog. Kaya ka naman, Lupin, no? Sobra na kayo, ah. Bahala ka na dyan, ha? Yuko! Sali! Lupin? Alam mo, sa dalawang anak ko
Itong si Adonis ang pinakapaborito ko. He always makes me proud. Alam mo bang graduate ito sa PMA? The first, the valedictorian in his class. At ngayon, nag-aaral siya ng law. At siya rin ang nangunguna sa klase. Well, talagang proud na proud ako sa anak ko to. I'm sure you know that. I just can't help telling you. Ako nga rin ho eh. Proud na proud ako sa kanya. How about you? Anong tinapos mo? What do you do? Anong trabaho mo? Ako, flight stewardess po ako. Kaya pala maganda ka at sexy, ha? Salamat po. I'm sure mabibigyan mo ako ng maraming magagandang apo. Yung mukha na ko. Hmm? Wala po. Mukhang nagigising po siya. Adonis? Daddy, saan ako? Nasa ospital ka eh. Hospital? Dinala ka ni Butterfly. Butterfly? Andito ba si Butterfly? Nandito siya. Ito. Butterfly, is that you? Ako nga, baby. Mommy? Oh, Avril. Anak. Gusto mo na bang matulog? Halika, samahan kita para makatulog ka. Hindi po, okay lang ako. Actually, may gusto sana akong itanong sa inyo. Tungkol kay Tita Nelia. Ano naman ang gusto mong malaman tungkol sa Tita Nelia mo? Ay, nako, anak. I'm telling you, napaka-boring ng buhay nun. Masaya na siya na nagmumukmuk dito sa bahay. Actually, kasi Mom, may nasabi sa akin si Tita Nelia. Slip of the tongue lang, pero may laman. And alam kong half-sisters lang kayo ni Tita, at saka hindi nyo naman pinag-usapan while I was growing up, pero gusto ko lang sana malaman yung history nyo. Alam mo, anak, I don't want to talk about it. Past is past. It's not good to talk about it. Sige na, Ma. I really want to know. Kasi naman, look, nasa isang bahay tayo nakatira. Gusto ko lang talaga malaman kung ano ba talaga nangyayari sa bahay natin, di ba? Please. Okay. Hello, Bridge. Gising ko ba si Angela? Sige, punta na ako. Sige, Lupin. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Hello, Bridge. Change of plans. Hindi na ako pwedeng pumunta dyan. May nakasunod sa akin. Sige. Walang iya ka talaga, Inspector. Ayaw mo pa rin akong lumayan. Pues, fasten your seatbelt and enjoy the ride. Aba, iniwan pa ako. Hoy, alam mo ba kung ano ang middle name ko? Schumacher. Yang si Tita Nelia mo, anak yan ng lolo mo sa isang katulong. Sa katulong po? Yeah, I know it's cheap, di ba? Kaya lang, during that time, mahirap ang lolo mo nun eh. Driver lang siya ng mga Santillan, ng pamilya ng mama ko. Pero nangarap siya, nag-ambisyon.
Gusto niyang yumaman, kaya ayun, nag-aral siya. At ang nagpaaral sa kanya at that time ay si Mamay Belen, ang nanay ng Tita Nelia mo. And then? Nakapagtapos siya ng pag-aaral. Si Mamay Belen naman nagkasakit hanggang sa namatay. Leaving Ate Nelia, na at that time was only 10 years old, in Daddy's care. Pagkatapos, nainlove ang mami ko sa lolo mo. At hindi tumutol ang lolo dahil at that time, tinitrain niya ang daddy ko sa mga negosyo niya. Kaya nagpakasal sila ng mami ko. And the rest, as they say, is history. So, ibig niyo pong sabihin, si Lola ang nagpalaki kay Tita Nelia? Exactly! Bakit ba? Ano bang mga pinagsasabi sa'yo ng Tita Nelia mo at nagtatanong ka ng ganyan? Loko. Okay, pagkarera ka ngayon sa sarili mo. Kasi ma, may nabanggit si Tita Nelia na siya daw ang nanakawan. Ano? Nanakawan? Gaga ba siya? Siya nga itong nagnanakaw sa kumpanya eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, Avril, huwag ka basta-basta nagtitiwala sa mga tao. Next time, huwag mo na ulit ipagkakatiwalang negosyo sa Tita Nelia mo, ha? Dahil kahit kadugo natin siya, ibang tao pa rin siya. Lupin. No. Alam mo, natakasan mo na ako, no? Pag ganun ko, gumanong ka pa, oh. Eh, gumanon din ako. Kanina pa ako dito, eh. Ano? Palakpakan mo naman ako. Galing ko, di ba? Galing mo, Inspector. Napakahusay mo. Yan, ganyan. Alam mo, hirap sa'yo, Lupin. Ikaw lang ang walang bilib sa akin. Tigas na mukha nito. I'm happy. Finally, nakilala ko rin ang butterfly mo. Matagal ko nang inaasam na makilala ko itong nobyo mo eh. Thanks, Dad. I'm so glad na nagusto mo si Butterfly ko. But if you don't mind, may sasabihin lang po sa kanya. Okay lang? Of course. Thanks, Dad. Siyempre, kailangan nyo ng privacy. Lalabas muna ako. Be careful, ha? Hindi ka pwedeng mapagod. You know what I mean. Butterfly? Ma? Sige ha. Naloka naman ako sa doktor tsaka doon sa daddy mo. Naku, pinagkamalan mo naman akong girlfriend mo. Well, since okay ka na, sibat na ako, ah. Hindi ka pa pwedeng umalis. Oo. Bakit? Dahil akala ni Daddy ikaw nga si Butterfly. Kaya paninindigan natin na ikaw talagang girlfriend ko. Eh, ano ngayon? Ayokong din-disappoint si Daddy. Lalo na't gusto ka niya. Kahit dito ka lang, at itutuloy mo ang pagpapanggap mo. Teka muna. Or else, ipapahuli kita sa polis. Hindi ako tanga. Hindi ako mapupunta dito kung wala kang ginawang masama sa akin. And if you don't want me to turn you in, dito ka lang.
hindi ka aalis. Patay kang bata ka. Ay, nako. Sayang ka, Lupin. Ang cutie pie mo pa naman, swear. Kaya lang wala. Balik ka uli sa kulungan. Sa wakas, hawak ko na rin ang taong magbabalik sa akin sa pwesto. Ang magbibigay karangalan sa aking anak. Hey, what's this? Anong ginagawa mo kay Cedric? Susi? Anong susi? Yun ang matagal ko nang hinahanap na susi ng papa mo. At matagal na pala siyang hawak ni Master Moonraven. Binigay niya kay Cedric ang susi. Di okay. I'm sure para kay Cedric talaga yon. Hindi okay. Dahil kayamanan ng daddy mo ang pagbubuksan ng susi. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating mabawi ang susi. Ma, hindi pa ba sapat sa'yo ang binigay sa atin ni Papa? Huwag mo nang pakialaman si Cedric. Pero Josh... Ma, stop it! Hindi mo pakikialaman ng kapatid ko. At mas lalong wala kang gagawing paraan para mabawi sa kanya kung ano man ang binigay sa kanya ni Papa. Ke barbaridad! Sa sarili ko pang tahanan! Manyak! Ma'am, sorry wala akong masamang intensyon. Hindi ako bading. Promise. Nakita ko lang yan nakahandusay dyan Tumutulong nga ako Sige. Diyan ka lang ha. Tatawag ako ng taong tutulong na magbuhat sa kanya. Sandali lang. Sige po. Andun Ano ba nangyari sa babaeng yun? Bakit wala pa rin siya? Hello? Hoy! Ashley, nasan ka bang babae ka? Ano ba nangyari sa'yo? Eto, napasubo na nga ako sa gulo. Gulo? Ano na namang gulo? Iha, napapagod na ako Ikaw naman magpakain sa anak ko. O nga, Butterfly. Hello, Ashley! Halika dito. Pagsilbihan mo ang boyfriend mo. Mamaya ko lang sabihin sa'yo, ha? Sige na, busy pa ako. Yes, baby? Coming. Na-sweet niyong dalawa. Bagay na bagay kayo Masarap ba? Ha? Butong na butong ka. Hayop ka, Edith. Ikaw ang may kasalanan kaya pinagdududahan ako ni Avril. Magmula noon hanggang ngayon, hadlang ka talaga sa akin. Ninakaw mo na nga sa akin ang ama ko. Pati si Vicente, ang ama ni Avril, inakaw mo rin sa akin. Kaya hindi pwedeng agawin mo rin sa akin si Avril. Kailangang pauna ka.
kailangang mawala ka na sa pamamahay na ito. Abangan bukas sa Lupin. 99% si Cedric ay si Lupin. Tama-tama ang dating mo. Nandito pa si Butterfly. Anong butterfly? Asan po si Kuya? Ikaw? Mailap, madulas, sadyang maapangahas, matinik, mabilis at di umatras. Malakas ang dating, magaling tumakas, kahit na katiting ay walang iwanang bakas. Subukang hulihin si Lupin. May angkin kang taglay na sino may di papantay. Ngunit mag-ingat ka, ako'y laging nakabantay. Huwag mong sabihin na walang kinatatakutan. Sinisiguro ko mayroon ka ring kahinaan. Hahanapin ko yan. Mailap, madulas, sadyang mapangahas, matinik, mabilis at di umatras. Malakas ang dating, magaling tumakas, kahit na katiting ay walang iwanang bakas.